chismosang DJ Chamcha on the mix. Sa panibagong araw, panibagong kabanata naman ng El Filibusterismo ang ating i-chismis ngayon. Noong nakaraan ay nasa kabanata 33 ang ating chismis. At ngayon, i-chismis naman natin ang kabanata 34. Handa na ba kayo mga lenggit? Kung hindi pa ay wala kayong choice, kundi i-ready ang inyong mga sarili sa mga gagawin ni Simon. Kaya mga langga, sit back, relax, and enjoy. Kabanata 34, ang kasal ni Paulita. Ikapito pa lamang ng gabi ay nasa daan na si Basilio. Wala siyang mapuntahan at ginugulo ng lampara ang kanyang isip. Kinakabahan na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang bagong kasal ba iyon? Ah, oo nga, sina Paulita. Kawawa naman si Isagani. Ikinasal sa iba ang pinakapamahal niyang si Paulita. Makalipas ang ilang oras ay naiinip na si Basilio dahil sa sobrang tagal. Ayan na pala si Simon. Sino ba itong kutsero na kanyang sinasakyan? Kailangan kong tandaan ang mukha ng kutserong iyan. Maliwanag ang dating bahay ni Kapitan Tiago. Dinidin ang masasayang tunog na gawa ng orkestra, mga tawanan at mga boses ng mga nagsasalitaan sa loob ng bahay. O ayan na mga langga, tuloy na tuloy ang kasal ni Paulita. Kawawa naman si Isagani, mga langga, no? Kung ako si Isagani ay mapapakanta na lang ako ng ako ang nauna, pero siya ang wakas. Charot! Abangan ang susunod na mangyayari sa Kabanata 35 sa pagbabalik ng inyong pinakakabogs na radio station kung saan uso ang chismis. Ito ang 99.9 Langga Radio. Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga bukol-bukol, sarang tunahon, Sister Chumot, Santon Herbal Capsule. Garantisado, Santon Herbal Capsule. Nagbayalibyo, Santon Herbal Capsule. Aprobado sa sayantipiko, inaendorso sa mga eksperto. Santon Herbal Capsule, ang kapsula na epektibo. Kabanata 35, ang piging. Mag-iikapito na ng gabi nang magsidatingan ang mga panauhin. Narito na pala ang bagong kasal kasama si Doña Victorina. Mabuhay ang bagong kasal! Bakit ngayon ka lang, Kapitan General? Paumanin at ako'y nahuli. Sa kabilang banda, habang nagsasaya ang lahat, si Basilio naman ay nasa harap ng tahanang iyon at pinapanood ang mga panauhin. Kawawa naman sila. Kawawa naman ng mga inosenteng taong walang kinalaman sa paghihiganti ni Simon. Teka, si Padre Salve at Padre Irene ba yan? Hindi. Hindi ako dapat maawa sapagkat kinasusuklaman ko ang mga prailing iyan. Maya-maya pa'y dumating ang karwaheng sinasakyan ni Simon.
Bumaba ito dala-dala ang lampara at pumanhik ng bahay. Simon! Uy, si Simon! Narito si Simon. Ano yung dala mo, Simon? Ito ay isang lampara. Ang ganda naman yan, Simon. Paano mo yan ginawa? Muli na namang umiral ang kabaitan ni Basilio. Naisip niyang iligtas ang mga taong walang kasalanan, kung kaya't sinubukan niyang pumasok sa bahay. Ngunit, hinarang naman ito ng mga bantay dahil sa karamihan ng kanyang suot na damit. Saan ka pupunta? Papasukin niyo ako. Hindi ka pwede rito. Umalis ka, alis! Ilang sandali pa ay bumaba na si Simon ng bahay. Nakita siya ni Basilio na paalis, na kaya't nangatal si Basilio sa takot at lumayo sa tahanang iyon. Isagani, sumama ka sa akin, Isagani. Parang awa mo na. Pansinin mo ako, Isagani. Alam kong nasasaktan ka, ngunit mas masasaktan ka kung mawawala sa'yo si Paulita. Nagmamakaawa ko sa'yo. Makinig ka sa akin. Si Simon, naghihiganti na si Simon. May magaganap na pagsabog mamaya at lahat ng mga tao ay mamamatay, pati na ang iyong minamahal na si Paulita. Ano? Ang aking minamahal na si Paulita? Hindi yan maaari! Samantala, sa lansangan ay may isang papel na may titik na tintang pula ang nagpalipat-lipat sa kamay ng mga mataas na panauhin. Nang itanong ng Kapitan General kung sino iyon, ay sumagot si Don Custodio. Napakasamang biro naman iyan sapagkat ang nakalagda sa papel ay sulat kamay na pangalan ni Juan Crisostomo Ibarra, ang pilibusterong mahigit 10 taon nang namatay. Ha? Anong ibig niyang sabihin? Anong ibig mo sabihin? Naku, ano bang mangyayari dito? Uminahon kayo't ipagpatuloy ang kainan. Naku, Kapitan General, wala nang mga ngahas na kumain pa, baka kami ay malason. Nangungulimlim na ang ilaw ng lampara. Ipinataas ng general ang mitsa kay Padre Rene. Ngunit ng mga sandaling iyon, sa isang kisap mata, ay pumasok na ang anino at dali-daling sinunggaban ang lampara sabay tapon nito sa ilog. Maliksi ang anino. Bago pa man magkailaw muli ay nakalugdag na ito sa tubig. Wow, Isagani! Totoo pala talaga ang chismis mga langga na I will do anything for you, my love. Itong si Isagani. Kung para kay Basilio at Isagani, ito isang tagumpay, ito ay isang kabiguan para kay Simon. Sino ba namang hindi mabibigo na kay tagal ng panahon niyang plinano ang lahat ng iyon? At mawawala lang lahat, mauuwi lang sa wala. Ngunit mga langga, lagi niyong pagkatandaan na masama ang maghiganti. Iyon lamang ang chismis sa Kabanata 35. Ito ang inyong pinakakabog na radio station kung saan uso ang chismis. Ito ang 99.9 Langga Radio. Muli, ako ang iyong super clip na chismasang DJ Jam Jam on the mix. Bye!